Ay, hindi. Itong usapan natin ngayon ay kumustahan. Ang tanong ko nga sa'yo Ano yan? bakit ba kumusta? Di ba dapat kamusta? Yun ang Oo. una kong tanong Gusto ko linawin Actually kasi, yan ang tamang terminology, kumusta. Kasi, ang kumusta ay galing daw yan sa como estas ng mga Espanyol. Ang kamusta kasi, parang nakasanayan na lang natin. Pero sabi ng mga, mga linguistic ba yon? Basta yung mga nag-aaral ng mga language. Ano daw yon? Yung kumusta or kamusta, both are grammatically correct sa Filipino language. Kasi, both ano naman yun parang salitang dayuhan or salitang hiram na salita. So, kahit ano daw doon, ay okay. Mm-mm. Ayun, of course, since ngayon is December 2, 2020, gusto kong ibalik sa nakalipas. May natatandaan ka ba this December 2? December 2. Ano bang nangyari ng December 2? Wala. Yan ay Ano yan? ikukwento yan ay ikukwento natin dito sa ating history today. Yan. Mm. Actually, nakita December na, 2, before 1899. that, nakikita na nga pala tayo sa ano, no? Sa ating live sa Facebook, nakikita na nila tayo ngayon. Kung meron silang comment or Talaga suggestion, ba? pwede silang mag-comment sa atin. Medyo delay lang tayo siguro ng mga 4 minutes or 5 minutes sa calculation ko if I'm not mistaken. So tuloy mo na ngayon ano bang mga ganap Pwede. ngayong December 2? Yan, December 2, 1899, para sa kaalaman ng lahat, nangyari ang labanan sa Pasong Tirad o ang Tirad Pass sa pangunguna ni General Gregorio del Pilar sa Ilocos Sur laban sa tropa ng mga Amerikano. Dahil sa tarik nito, ito ang piniling strategic area na pang-ambush laban sa mga dayuhang Amerikano na noong mga panahong iyon ay tinutugis ang dating Pangulo ng Republika na si Pangulong Emilio Aguinaldo. Mhm. Sinasabing 60 Pilipino ang nakidigma laban sa mahigit na 300 sundalong Amerikano. Ito dinapas lang si General Gregorio del Pilar. So Del that is December 2, 1899. ang ano si Del Pilar ba ay taga Bulacan yan, 'di ba? Si Goyo ba? Goyong. Si Goyong. Si Goyong or Goyo? Oo. Goyo yata, if I'm not mistaken. Goyong. Oo, Goyong. Goyong. Oh. Siguro yung mga nanonood sa atin na mga familiar sa history, correct us kung anong tama. Is it Goyong or Goyo? Ano? Batang Goyong. General. Yes. Ang Batang General. 'Di ba Yes. pinaano din 'yan Ginawa ng pelikula. Yes. Mm. Yan. Yan ang kasaysayan ngayon sa araw na ito, December 2, 1899. At sana okay lang po ang ating mga tagapakinig Mm. dito sa O Radio, ang 140. yung bagong pakikinggan every Yes. Wednesday Ang ng bagong gabi. Tuwing tunog. alas 9 na ba talaga tayo? Feeling ko 9 o'clock na to eh. Oh, ang bagong tunog, ano yung sabi ko? Ang bagong tunog ng World Wide Web. Oo. Yun. And ito ba ay uri ng podcasting? Feeling ko hindi kasi si podcast kasi parang ano siya, wala siyang video, wala siyang something, ganun. Parang ganun. Ito ay Oo. parang teleradyo. Hindi, parang ano lang, trip-trip lang, ganun. Ang Parang ganun, Yon, ganun lang. yo, kumusta? Kaya nga eh. Share nila, no? Yan, kaya, like po, heart, and share. Any comments po, welcome na welcome sa ating uh, comment section dito sa ating Facebook Live. So, keep Oo. on sharing, keep on comment para po ma-improve pa namin ni RJ ang aming Yes. broadcast for Siyempre, today. Ito ang this, ating pilot, di yes, ba? pilot episode. Kumbaga, ano tawag natin doon, Dane, ay test broadcast. Siyempre, yung mga ginagamit nating mga gamit, kailangan ma-test din natin kung gaano ka-efficient kapag ka naman naka-live na, no? Siyempre, our viewers or our listeners deserve nothing but the best. Wow naman. Pampolitiko. Yeah, yan. Di ba? Yun. Kaya siguro
gusto ko rin sana ng ating usapan ay always relevant sa current news. Nothing Oo. political, nothing so much, Oo kundi naman. kung halimbawa nagkakape tayo, ito lang yung pag-uusapan natin. Oo. Kaya RJ, kamusta ka ba nung quarantine? This quarantine. Kasi Matagal ano na rin, eh, March until uh, December. oo, medyo marami ring ginawa kasi syempre, alam mo naman, tayo ay full-time worker, ano, gumagawa, kumbaga tayo ay pasahurin, pasahurin. So, kailangan gumawa, ano, hindi naman tayo amo eh. So, ayan, medyo naging busy. Kahit nasa loob lang ng bahay, work from home. Ikaw ba, bukod sa coffee shop, ano ba yung mga napagkakaabalahan dyan? Well, dito kasi sa amin, meron din kaming store sa palengke Mm. na mga pasimula hindi kami nagpapapasok masyado ng tauhan to keep us safe din. Kaya kami na lang din ang nag-ooperate. Kami yung nagtitinda, naglilista, at yun, kasama ko ang tatay ko, ang nanay ko. Tapos eventually, nung nagsimula ng dumami pa yung tao na namamalengke kasi nagkaroon ng clustering dito. Itong barangay lang, ang Monday at saka Wednesday, yung mga ganun, nagkaroon kami ng clustering. Kaya naiipon din yung mga tao sa pamimili. And I thank God din kasi ang linggo dito sa bayan ng Hagunoy ay sarado ang Mm. palengkes. Kasi for disinfection din until now. Oo. Dito naman sa amin, medyo mahigpit din no? Pero dahil nga siguro talagang takot na rin yung mga taong lumabas, ay hindi na talaga sila lumalabas. Tapos sumusunod na lang sa quarantine, quarantine rules. Nung matagal na yun, actually matagal, sobrang tagal na. Siguro 3 months na yata tayong parang malayang nakakaalis-alis nang walang quarantine pass. Ayun, and Uh, marami nakamiss sa mga malls, sa mga coffee shops. Ako nga nung first time ko lumabas, tapos nag-coffee shop, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. Ganun. Mm-mm. Parang it's a breath of fresh air eh. Parang Oo ganun ang naman. nangyayari eh. Kasi ano eh, parang pag nasa loob ka kasi ng ano, kahit naman saan, halimbawa, maraming magagandang tanawin pero nasa loob ka lang ng hotel. Di ba? Pagka nagbakasyon ka. Parang sayang Um, naman yung lakad mo pagka ganun. Yung iba kasi pupunta sa isang magandang hotel tapos hindi na mamamasyal. Pero pagka halimbawa 2 3 ah, days, ayaw na nila. Ayaw na nila dun sa magandang hotel na yun. Gusto nila yung umalis. Eh, syempre tayo mga tao naman, normal sa atin. Ang normal yata sa ating mga tao, talagang ano tayo, palagala o palaalis, 'di ba? Kaya nga tayo may paa eh, 'di ba? Para ah, magbagala tayo ganyan. Hindi actually tayo ang ano. kung ang sinasabi mo ay staycation. Meron na Mm. kasing ganun na they Oo. just want na maiba yung kanilang feel sa araw-araw. Mag-staycation sila like 3 days or 2 days sa isang hotel. Di alis. Kumbaga, they just want to have a relaxation feel that they are as private citizens na nakakapag-relax. Kung gusto nila magpa-massage, magpa-spa, which is usually available naman. Tsaka masasarap na pagkain sa mga hotel, yon staycation ang Mm. ginagawa nila. So, ano na yon parang nagiging ongoing na ano na culture sa iba, staycation. Pero ako hindi ko kaya siya. Kaya ko siya siguro mga basta kompleto ko ng gamit. Basta kompleto ng gamit. Kasi kapag ka pupunta ka lang isang lugar tapos feeling mo kulang, parang ang hirap-hirap niya. Ganon, hindi ko siya kayang i-manage. Meron akong ano eh, meron akong, alam mo yun, yung parang ano ka, ayaw mo sa tao, pero gusto mo ring lumabas. Hindi mo maintindihan minsan eh, no? Hindi mo rin maintindihan. Yung parang gusto mo makipag-usap sa mga Pero tao, may, you mm, don't like staying into one place lang. may time, may mga time eh. May mga times talaga na gusto nating magstay lang. Pero alam mo yun, may mga times din na, ay, ayok muna dito, labas muna ako. Kahit ikaw lang mag-isa, di ba? Parang, ang ano nun, ang, minsan nga masaya pa nga yung ganun eh. Yung lalabas ka, ganyan. Uy, ang ganda na ng Ayun. broadcast natin Kaya ha. Ang ganda na ng broadcast natin. Nakikita ko na sa live natin. oo. Delayed ba tayo ng ilang minuto? Hindi ko alam kung ilan ang delay pero mababasa natin yan kapag nag-comment sila ngayon. Nagko-comment sila. So, kailangan mag-comment sila ngayon para mabasa natin yung kanilang mga
yung kanilang mga yon. Kung ano man yon. Ayan, nanonood sa atin ang aking anak si Jason. Ay, Magandang magandang gabi gabi. anak at welcome sa aming broadcast. Mm. Kumusta naman? Keep on Ano? sharing lang ha, like. Oo. Tsaka this O is, nag, sa mga bashers natin, may bashers na agad, no? Sa mga bashers natin, sa mga bashers natin, first episode naman ito, so patawarin, di ba? oh, Pilot episode. kaya okay lang po. We have a lot to improve at sa natutunan ko RJ, Mm. sa akin lang, mas gusto ko na I will not do it perfectly. I will do my best, of Mm-mm. course. Pero I want people to comment na dapat ganito, sana Oo. ganon, para Mm-mm. ma-improve. Kasi pag feeling mo perfect na Mm-mm. parang wala na improvement nun, stop na Kaya Mm-mm. mas okay ako sa mga bashers. Sa akin, carry lang. Ang akin lang, yung baga parang, ano ba yan? Ano pa kayo? Nag-ganyan-ganyan pa kayo? Actually, may lalabas sa ganyan pag ano. Pero sa akin kasi, pakialam mo ba? Di Oh, ba? Internet mo ba to? Di ba? Kuryente mo ba to? di mas, oh, kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang diskarte lang po yan para ma-expose sa tao. Wow. Kaya nga, hindi naman. Kumbaga para lang, alam mo yon yung ginagawa na to ng karamihan, yung boredom kasi para matanggal lang din ang inip. So, it's basic, sasabihin ng iba kasi it's basically para po sa inyo po itong ginagawa namin, this is a public service. Pero basically it's Wow. for us din naman, 'di ba? It's for us din naman to go out in our comfort zone. Kaya naman we think for this idea na on this idea na magkaroon ng online radio, 'di ba? Yung OO Radio 143. Gusto ko to, 'di ba? Kung gusto niyo mag-program Gusto dito, ko why to. not? Oo, gusto ka ba? 'Yun lang naman. Ayan. So, Pwedeng-pwede. mm, Kung malay nyo, next Wednesday, meron kaming guest na oo. pakakantahin, Pwede. resource person mula sa DOH. Wow. Oo, pwede naman. This is an open ano naman, wala kagaya mo nga apolitical naman tayo. Wala tayong tinataas ditong Mhm. politician or kahit na anumang political party. Basta kung ano lang mapag-usapan Oo. under something lang, yun lang. Kung gusto niyo sumali Oo. sa usapan, bibigyan namin kayo ng link. Kaya lang syempre kailangan i-ano muna namin kayo, i-assess muna namin kayo, i-swab test muna May namin. membership fee. Isa-swab test muna namin. Di actually, kung ibabalik natin ng konti, diba, we are apolitical or Mm-mm. apolitical, o yung parang usapan lang. Being us as a graduate of mass communication and Mm-mm. broadcasting, we are always reminded na dapat being in the medium that we practice, Mm-mm. dapat wala kang kikilingan. Totoo naman. Dapat gitna ka lang, medium nga di ba? Mm-mm. Media. Media, gitna ka lang. Oo, hindi ka pwedeng pro ABS, negative ABS, walang ganun. Kasi ano ka nga tagapagbalita, Mm-mm. tagapag-broadcast ng katotohanan. Hindi pwedeng Mm-mm. kikilingan mo. Yung iba, hindi ko ako hindi ako sang-ayon sa ginawa tapos magpo-post na ng magko-comment na kung sino man kayo salamat. Hindi, siguro ano, Di ba? um, ako, in fairness din naman kasi, may mga times na talagang we need to broadcast our own opinion and our side. Nga lang, talagang may mga times din na paano ba, we are all sensitive in the issues of the country. Kaya naman, parang nagkakaroon ng awayan. Pero ako kasi, wala akong kulay talaga. Ako personally, wala akong kulay in that topic. Basta sa akin, basta tama ang ginagawa, walang problema. Um, Kesyo makaano ka, ganyan. Anyway, those ano naman mga issues naman nararesolbahan naman yan sa mabuting usapan. At the end of the day, we are all Tama. Filipino people, di ba? Di ba? And always, sinasabi ko nga, pag inis ka, pag happy ka, pag malungkot ka, magkape ka. Oo naman. Kasi, hindi man gumanda yung pakiramdam mo, gumanda may pakiramdam mo, at least,
nagkape ka. At, Yun yun eh. at may kasama pang endorsement, di ba? Punta na kayo sa DJ's Yes! Cafe. Yun! Feeling ko Kaya kaya sa'yo ako. feeling ko kaya ka nga sumali sa akin para mag-endorse eh, no? Ay, nako eh. Kung ako lang din eh. Actually, sabihin ko sa'yo, nung night na nag-chat ka sa akin na Oo. magkakaroon tayo ng broadcast, I was thankful kasi matutupad ko yung isa sa mga dahilan kung Mm-mm. bakit kung bakit ko tinawag siyang DJ's Best. Kasi Oo. it is one of my frustrations. Hindi Oo. ako naging DJ eh. Oo. So, tawagin na kung the nickname of DJ, gusto ko yun, tsaka yung at least dito sa ginagawa nating broadcast, we can be, Mm-mm. or I can be called as DJ, and I'm so very happy. You're one of the pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na ano kayang nakain ni RJ at ako pa ang kinuha. Hindi Wow. kasi ginagawa nito ng karamihan, even yung mga actors and actresses sa country na ginagawa na rin nila to na ang platform talaga nila is social media, new media. Eh this is also part of our tawag dito, yung part ng ating naging Liberty. natutunan na before na kahit hindi traditional, as long as that is a media, you use the power of your voice as a power, eh, pwede mo magamit. And maybe we can change other people's lives through this, di ba? Perspective. O perspective, or just people's lives. Kumbaga parang, ganun pala ang dapat nating gawin. Ganun pala dapat nating isipin. And, yun lang, positivity lang, di ba? Ang ngayon nga, parang ang negative ng word na positive. Di ba? Ang negative ng word na positive. Na kapag sinabi mong you're positive, ang negative ng tingin nun. Ano Kasi, bang positive yan? oo nga eh. Kaya nga, ayun, marami na nagchat-chat sa akin. Actually, hindi alam ng mga students ko, andito ako ngayon. Diba? Mag-chat sila sa akin ngayon, bahala sila sa buhay nila. Hindi, I'm just kidding, I'm just kidding. Yung ano mo, day na ano Welcome ka, po, welcome, na welcome. ano yung camera bumaliktad. Baka mahilo kami. Ayan, Ayan, yan. sorry. Ayan. Yan. Okay. Yan, So, ang RJ nga pala, isa sa mm, mga gusto kong pag-usapan. Ialis muna natin yung quarantine, mga COVID mm. niyan, kasi lagi nang laman ng balita yan. Gusto ko sana, meron ka bang mga alam na senyales na ang isang tao ay mayaman? Mayaman? Oo. Oo naman, Diyos ko naman. Alam ko yan. Yan ang aking tinatanong agad pagka makikipagkaibigan ako. Una kong tatanungin, actually talagang yan ang aking Oh, tinatanong agad. Kasi syempre, alam mo naman, mahirap ang oo. buhay. Kailangan, I know, I know. mahirap ang buhay. Kailangan, mamimili ka na lang din ng kaibigan. Yung mayaman na, di ba? Kanina kakasabay lang natin, ang ganda-ganda ng intro natin dito, no? Ang ganda-ganda ng Oo, introduction natin. user-friendly pala. Parang ang bait-bait natin dito. Tapos, bigla-bigla, kailangan may mayaman kang kaibigan. Hindi. Syempre, malay O, mo. Oo. nangungutang po kami. Uy, kahit na, may mga mayayaman na kuripot din, ano. Pero, ang una kong tinatanong talaga kung makakakilala ko ng isang tao, kakamustahin ko siya, uy, kamusta ka naman, ganyan. Pag nakita kong mukhang mayaman, tatanungin ko agad, yung ref nyo ba ay may juice? Tandaan mo, Dane, ang mga mayayaman, ang mga mahihirap, walang juice ang kanilang ref. Tubig lang. Puro tubig lang ang laman Bakit? ng ref. Teka. Ang una mong tanong kung para may senyales na mayaman ang isang tao ay, ang ref nila ay may juice. Anong juice? Teka, templado ba tong juice o kahit Hindi. anong juice? Yung mga Del Monte, yung mga Ceres, ganyan. Yung mga ganyang mga juice. Yung mga juice na naka-tetra pack. Yung mga naka-tetra pack na juice, ganyan. Ah, Oo. Kasi, yung bang 1 liter, mga oo. pineapple juice, Four Yung Seasons. bang bumibili ka lang nun pagka Pasko o kaya pagka bagong taon. Kasi naka-sale! Oo, yung mga buy one take one, ganyan kasi pa-expired na. Pero sila, all, Tsaka yung mga ref na merong Welch. oo. Pero sila, pang all year round. Pang all year round sila. Yung pagka mayayaman ka, Araw-araw may juice? araw-araw may juice. Pang all year round talaga sila. Oo. Okay, Yan ang first so, question.
Una, syempre may ref dapat. Pangalawa, ano ang laman ng Okay, ref okay. nyo? Kasi kung ang laman ng ref nyo puro tubig lang, talagang hindi kayo mayaman. Unless ayaw nyo lang Oh, ng juice. O sige, total, baka sabihin nila masyado tayong judgmental sa juice eh, no? So, ang tanongin namin nating susunod, ganito. Um, Parang nawala ka kapatid. Ayan, okay na. Ayan. So, etong susunod na tanong. Sa ref pa rin, wag pa rin tayong umalis sa ref. Ikalawang tanong. tuloy-tuloy lang. Ilang kilo ng hotdog ang nasa ref ninyo? Pagka yan, naka-plastic lang, Grabe siya. pagka yan, naka-plastic lang nung ano, ng pang 1 kilo, binili lang ng tingi-tingi, mahirap lang yan. Seryoso? Totoo naman, kailangan may makita kang brand ng Tender Juicy, ng CDO, yung mismong Ah, lalagyanan. mm, Kasi pagka naka-isang, alam mo yung plastic labo, yung quality, oo, pagka oo. yung tingi lang ang binili, 3 piraso, 5 piraso lang ang binibili, mahirap lang yon. Ganon. Mm. Yun ang So, pangalawang yun ang tanong. pangalawang O, senyales. wag pa rin tayong umalis sa ref. Pangatlong tanong. Oh, Sa ref pa din to, ha? Pangatlong tanong. Kailangan, eto talaga, mapapatunayan mong mayaman talaga sila. Pangatlong tanong, oh. meron ba kayong ice cream sa ref? Yung ice cream. Ito din na, magkalinawagan tayo dito. Aminin mo. Pagka mahirap ka, wala talagang ice cream sa ref. Meron lang, lalagyan ng ice cream, may tilapia sa loob. Ang laman tilapia. Tilapia sa loob o kaya bangus. Eh, isipin mo naman, mahirap kayo, tapos may ice cream kayo sa ref. Eh, Diyos ko, isang araw lang yun, ubus na. Sa sobrang takam na takam kayo kumain ng ice cream. 'Di ba? Kasi minsan lang kayo makakain Totoo. nun. Pero pag mayaman kayo, yung ice cream nyo dyan, nabubulok na, nasa ref nyo pa rin. Kasi ayaw nyo, sawa kayo doon. At hindi ito yung 3-in-1 plus 1 ni Tama. Bong Navarro, ha? Kasi yung selecta na 3-in-1 plus 1 ni Bong Oo. Navarro, yun medyo mababang level. Yung class A yun, class A. Class A na Yung mayaman mga yun. na, Hindi ano ba original. ano bang ano bang ice cream ang meron yung hindi ba Kailangan, nababasa? Magnum. oo, yung pagka sinalok mong ganyan, mga 2 minutes na di pa natutunaw. Ganyan. Yung maganda yung Oh, consistency. wow. Kasi, eto magkaliwanagan din tayo dito Yung ice cream ng mga 3-in-1 Oo. plus 1, labas mo lang sa rep, tunaw na yan. 'Di ba? Hindi At maganda ang totoo. consistency. Totoo. Oo. So, ayan. Oh, so, si M. Angeles nakikinig. M, magandang gabi sa iyo. Wala daw silang ref pero may juice. Oh, juice ko dai. Yun. O, so, syempre sa ref pa Kam- din tayo. Ikaw ba? Kami, maniwala kayo man sa hindi, wala kaming rep. Kami man wala rin kaming ref. Nakikiref lang kami sa kapitbahay. Mm. True. O yun, sunod na senyales, RJ, Second, pang-apat. pang-apat na senyales, syempre labas na tayo sa ref. Punta naman na tayo sa bahay nila. Ang Teka lang, pa-shoutout po kay Brad Carl Espiritu, magandang gabi, happy listening, magandang gabi. magandang gabi Yan, po. ako alam ko, yayamanin to, kaya maraming, may juice to, Completed may, checklist. may, kompleto. Mm-mm. Sige, ano yung pang-apat? Pang-apat, ito ang tatanungin mo sa kanila. Naka-tiles ba ang bahay nila? Ay, ganon. Oo. Karamihan naman ata, naka-tiles na yung bahay. Teka lang, di pa ako Madalang ni tapos. linoleum. Hindi pa ako tapos. Di pa. Yung tiles lang bahay nila, kasi laki ng 42 inches na television. Ganong kalaki ang tiles kada isang. Uy, grabe! Totoo yan. Granite! Oo, granite talaga. So, isipin mo, kung mahirap ka, magpapatiles ka pa ba? Kung ang simpresyo ng ganong kalaking tiles, mga isang araw mong sahod, ganyan. Ganon ang presyo ng ganong kalaking tiles. kaya, kaya hindi ka magpapatiles ng ganon. Makapagpatiles ka lang sa banyo lang. Yon, mahirap lang yon. Yun yung Okay. yun yung mga sa bahay. Susunod na tanong. Tanongin mo ganto. May second floor ba ang bahay nyo? Kapag may second Ah, floor, tsak yan, mayaman na yan. Sigurado yan, mayaman yan. okay. Kasi pag walang second floor ang Mm, bahay, ibig sabihin nun, ay hindi pa totally mayaman. Kapag may second floor pala ang bahay, okay. dalawang ibig sabihin nun. It's either mahirap na mahirap or sobrang yaman. Punta tayo sa sobrang yaman. Siyempre, alam naman natin kung magkano pambili ng hollow blocks, ng bakal, ng yero, mahal yon.
'di ba? So talagang mayaman siya. Or doon tayo sa mahirap. Kaya dalawang palapag ang kanilang bahay kasi bahain yung kanilang lugar. Hindi sila makalipat. Can't Ah, afford. So nagpagawa na amina lang ng second floor. okay. Okay, may point sa mga taga Hagunoy, alam nyo 'yan. Sa mga taga Kalumpit, alam nyo 'yan. Pero syempre, hindi natin iano, resilient talaga mga Pinoy, 'di ba? Resilient talaga tayo. Of Meron course. tayong sense of resiliency, kung may word man na ganon. Meron. Meron bang ganon? O yun, meron naman pala. Sige. So, yun lang naman ang aking mga Ayan. payo So, pagka ano. pang-lima. Tapos na. Wala na. Meron pa ba akong ano? Parang may nakalimutan pa ba ako? Eto. Hindi may Meron pa, hindi meron meron ka pa. sinabi Meron nung pa, meron meron pa, meron. meron pa. Siyempre nasa loob tayo ng bahay, punta ka sa labas ng bahay. Tanungin mo kung may gate sila. Ayan, siguradong mayaman Uy, yan. karamihan naman may gate, RJ. Hoy, yung iba nakikigate lang. Nakikidaan lang sila, walang right of way. Uy, grabe naman yun ah! Oy, maging honest tayo dito, 'di ba nga yun ang pinopromote natin dito, honesty. 'Di ba? Honesty. So, totoo naman. Actually, lahat ng binanggit ko, kami lahat 'yon. Actually. Oo. Ba, akala ko rin na isa sa mga sinyalis na nakakaangat-angat sila sa buhay, eh yung living room showcase nila o yung upuan, eh leather. Okay lang. Oo naman, oo. Ay, naka-leather sila, oh. Oo, naka-leather na upuan, nakaganyan. Pero ano ba, 'di ba kasi may mga synthetic leather naman na, 'di ba? May mga Ah, synthetic pwede, leather naman pwede. na. Tsaka, sa bahay din, RJ, I think pang-anim na sinyalis na medyo may K sa buhay. Mm. Eh, yung window nila, eh, merong screen na panglamok. Window nuts may pang screen. Pero anong sense nun? Wala akong makitang sense nung ano na 'yan. Yung screen na Para, panglamok na para hindi 'yan. pumasok. Ang lamok. Para hindi pumasok pero nakabukas. Kasi tingnan mo nga, maingay lang siya maingay lang siya kapag binuksan mo. Tapos tutunog lang siya. Tapos may mga nakasiwang pa din naman. Hindi ko lang talaga makuha yung sense. Sorry po. Kasi mautak na mga lamok na yun eh. Oh, Mautak na mga lamok na yun. Ang mga lamok, alam nila kung paano utak na sisipsip. Alam nila kung paano sisipsip ng dugo. nasa bagay. Yung mga panusok Ah, nila, lumalagpas na ng damit. Lumalagpas ng damit. Aminin nyo yan. Yung pagkakakagati ka ng lamok, ba't ako kinakagat may damit ako? Yung pala yung mga lamok, tinutusok na yung damit mo. Alam na nila na nakadamit ka. Kaya wag kayong maano na, may ano na sila, may sense of, nag-evolve na ba sila? Oo Para naman. Nag-evolve na sila. ginalingan eh. Oo, nag-evolve na sila. Kaya nga kung yung mga giraffe dati, kaya daw maiikli daw ang mga ulo ang mga leeg ng giraffe. Eh dahil hindi sila makakain, humahaba na yung leeg nila. Ganon din yung mga lamok. Dahil hindi sila makainom ng dugo, humaba na yung uso nila. Nag-evolve. Nawawala ka kapatid. Ano nag-evolve? Ayan, nawala Medyo siya. medyo may case sa buhay, eh, Oo. totoo po yun. Mm. Ayan. So, ano ba? Wala kasi tayong commercial. Mag-commercial ka muna. Promote mo muna yung coffee shop mo. Sige na. Gamitin mo Ayan. na. Dali. So, sa mga malalapit dito sa Hagunoy, I'm inviting you sa kakabukas lang na DJ's Best Cafe. Mm-mm. Coffee, tea, and pastries is available at DJ's Cafe. It's located sa Minas Kainan Function Hall. Available every Tuesdays to Sundays, 9 a.m. until 6 p.m. lang po. And we also have deliveries pagka may minimum order required lang po for free delivery. And hoping, since it was just recently launched, we are catering also locally made beans, which is Barako, Sagada, Kalinga, yan yung mga masasarap na kape na Pinoy na Pinoy. Try nyo po. Meron dyan sa DJ's Best Cafe. Available na po. We just opened last November 28. So, RJ, baka naman sa tagal ng usapan natin na to, hindi ka pa pumunta minsan. Eh kasi naman, pagkakakitaan mo pa ako, dadalawin na nga kita pagkakakitaan mo pa ako. Siyempre naman, hindi ako O pupunta di, pag walang pwede, libre.
pwede naman nating i-ex-deal. Pabira. Uy, marami na nanonood sa atin, Oo, kinig sa atin, ah. In fairness, Uy, ah. thank you so much. Oo. And nakaka, uy, I think we have already more than 30 minutes na naka-broadcast. Thank you so much po. Pinainit lang po talaga namin ang aming broadcast. Mm. Kanina po hindi po namin alam kung magtutuloy siya, pero pang alas 9 yata talaga tayo. Palitan na natin yung title card natin. Gawin na nating 9 p.m. Oo, Oo, feeling ko. Every Wednesday. 9 p.m. Oo. Gabi na, gising na. Ay, parang Iba yon, sa iba may yon, sa iba katulog ata. yon. Pero wala na yon. Sa iba ba yun? Pero wala na yon. Wala na ba? Oo, Wala wala na. na yon. Wala Yun na din. yon. Pero kung ano, ay nga Yung, pala. Uy, kung gusto nilang sumama sa ating broadcast, kaso boses lang, pwedeng kayong mag-PM doon sa page natin. Tapos, ibibigay namin sa inyo ang link. Tapos, yun lang. Kung gusto nyo wait. lang. Kung ayaw nyo, de wag. Wala kaming pakialam. Oh, We can manage. po We dito. can manage. Oo. Kayang-kaya. One-man army minsan. Kaya nga, we can manage. Edi wag. Oh, Sige. pero alam mo, itong broadcast natin, actually masaya ako kasi nagagamit natin yung ating skills na pinag-graduate na natin, which is I'm very proud pa rin naman. But of course, Mm-mm. kailangan hasain pa rin to in due time. And Yes. shout out sa aming mga naging kaklase Speaking of, sa mass communication. si Nettie Sarmiento, nanonood siya. Hi Nettie, kamusta? Kapwa ko guro, magandang araw. Hello, sa'yo. Nettie Sarmiento. Guro Sana'y din siya. mabuhay ka hanggat If gusto I'm not mo. mistaken, she is also a teacher. So, magandang gabi sa'yo. Tama ba ako, Nettie, if I'm not mistaken? Kasi sa'yo ko kumuha Talaga ng ano ba? eh. Mm-mm. Ewan ko, parang, pero marami-rami naman kaming graduate ng Mascom na nag-shift ng career. Nag-shift ng career. Mga Oo. nag-shift ng Okay lang career. yun. Kung saan may pera, dun ka. Hindi naman. Actually, kung saan ka masaya, doon ka. Napatunayan ko dati na ito walang halong kaplastikan. Kanina puro plastic ang sinasabi natin. Walang halong kaplastikan na yung buhay pala natin, hindi pala siya talaga tatakbo lang sa kung gaano kalaki ang kinikita mo. Kung saan dapat ka masaya. And meron din nakapag-share sa akin na Yes. paghahanap ka daw ng work, parang 50% passion, 50% is yung kagandahan ng mismong company and kagandahan ng trabahong papasukan mo. So, hindi daw dapat talagang mag-stick tayo sa kung magkano at kung ano lang ang ating kikitain. Gayon. 'Di ba? Well, ang naging mantra ko kasi sa buhay, ewan ko lang kung saan may pera, dun ke. Kasi yun, sabi nung iba, Kilala naman namin nung, ikaw, mukha ka naman talaga kasi sa pera. oh, I know, totoo yun, Pero na totoo dapat daw. kailangan ko Tuloy ng mo lang pera. yan, kunin ko lang ang charger ko, nalobat lang ako. Go lang. Sige, magsalita ka lang, Oo, nakakakinig ka. kasi sa akin lang, kung saan may pera, dun ka. Kasi of course, hindi naman sa lahat ng lugar ay may pera. Kaya ang nagiging chances ko sa buhay, or I tried call center, nag-try din ako sa dun sa aming store, tsaka kung saan, which is, dahil doon may pera at doon din kumikita yung iba, yun ang ginagawa kong venture. Kaya ngayon, I just recently found out na pwede ko naman palang gawin yung aking passion na paggagawa ng kape kasi ang mahal ng kape sa iba. Mm-mm. Kaya I Actually, want it to be affordable. Kaya yun yung gusto kong maging sa totoo lang, pinangarap ko rin yan, mababarista sana ako sa TESDA. Kaya nga lang kasi, naghahanap ako ng time. Nagkaroon ng quarantine. 'Di ba? Malaki ang kita ng barista, kaso sa ibang bansa pa yata. Tama? That's true. That's true kasi sa iba, katulad sa Middle East, Dubai, Riyadh, sa mga or basta Middle East, talagang in demand ang mga barista. Kasi una, Ano yan? Una nawala ka na naman kapatid. Iyan pong problem natin sa internet connection eh. nabuo Kapatid, saglit lang. ang Ulitin mo sa business una. ng Ulitin mo sa Udot. una. Kaya Ulitin mo sa una. Alang-alang sa mga medyo slow na nakikinig. yung yun. Kaya sa iba, sa ibang bansa, in demand ang pagiging barista. Why? There are places sa ibang bansa like
Dubai or sa Middle East lalo na bawal ang alcoholic drinks. Mm-mm. Kaya they focus more on coffee, non-alcoholic drinks, tapos yun, good yun para sa iba. Oo, kasi malamig na panahon sa kanila, no? Malamig yung mga yung climate, yung weather. Teka lang, yung climate, not the weather. If I'm not mistaken. Climate. Yeah, yung climate sa kanila iba. So may malamig talaga na panahon, yun weather na yun. May malamig na weather talaga. Talagang kailangan ng mainit sa katawan. Yung iba wine ang ginagamit 'di ba? Pero sabi mo nga merong mga Beer, ibang actually beer sa beer and iba. wine. Pero meron nga talaga na coffee ang ginagamit pampainit kasi excuse me, excuse me po. Merong nadighay ako. Kasi acidic ako. Later pag-usapan natin yung acidic pero mahilig sa kape. Okay, so ginagamit nila Pwede, yung kape pwede. pampainit ng katawan, di ba? Ayan, kagaya niyan, acidic ako pero mahilig pa rin ako sa coffee. Di ko alam kung kasi ano na siya parang vision, vision na ba tawag doon? Ayan. Parang it sets the mood of the day Yes, correct. coffee. Correct. Sabi ni Nettie Sarmiento, Yan, nag-comment si oo. Nettie. Oo. Mm-mm. Sabi niya, parang mas masaya mag-business ngayon hawak mo oras mo. Totoo naman. Kaya lang ito I'm not into business. I am honest with that. I am not into business. Hindi ako mahilig, Mm-mm. hindi ako, kasi kayo, di ba, talagang, since yung mga lolo't lola mo pa, talagang nagbe-business na sila. So, sa amin, ako kasi, personally, parang mas gusto ko pa yung nagtatrabaho lang. Sabi wala daw yung mayaman sa pagtatrabaho. Meron pong yung mayaman sa pagtatrabaho. Kaya nga lang, syempre, kailangan mo magdoble sikap. Yun nga lang, syempre, mas malakas ang kita That's pagka true. negosyo. Kaya lang, kung you're not into O business kaya naman, di ba? If you're not into wag na po business kayo magtaka kung si RJ pagka bumalik na po sa normal ang lahat, nagtitinda na rin po siya ng tosino, silog. hindi, ang ibig ko sabihin kanina, if you're not into business talaga na profession, talagang magfe-fail yan. Kung hindi ka talaga para doon. Kung feeling mo hindi ka para doon. So, parang kailangan mo pa siyang, kailangan mo pa siyang mahalin, kailangan mo pa siyang gawing passion para maging, you're into that. Parang ganun. Di ba? Totoo siya RJ na uh, part of it is true na walang yumayaman to working daw 8 to 5. But that's how they see things because they are businessmen. Mm-mm. And also, sasabihin ng mga namamasukan na pag hindi ka nagsipag sa business, magiging mahirap ka din o matatalo din business mo, which is true. Nasa tao pa din yan. Correct. These comments or are just guides. Kasi kahit may puhunan ako ng 1,000,000, kung nandyan lang yung 1,000,000 at hindi ko gagalawin, wala. At kung gastador ako, wala din. Eka nga, nasa tao pa din yan. Totoo naman, nasa tao din talaga. Kasi, hindi natin, hindi natin talaga kayang sabihin kung anong profession, hindi natin kayang sabihin kung anong aspect ng buhay ka pwedeng magkaroon ng maraming pera, yumaman, ganyan, maging umaunlad. Depende pa rin sa'yo kung paano mo siya haharapin. Okay. Alright. Kapatid, nakamute ka po. Pwede pakitanggal yung pag mag-unmute Sorry. ka. Ayan. Ayan. Medyo Kaya matanda na po ang kasi yung actually, kasama ko RJ, Medyo matanda na po kasi si Dante sa Pasensya mga na. nagtatanong. Medyo 30 na po kasi yan. maaga lang po na bulok. Hindi, ano Yung, actually, I think even naman nung college, talagang medyo matured na ako mag-isip na matured lang ang mukha. ewan ko ba? Matured lang ang mukha. Pero nakakamiss din mag-aral ng college, Yung iba, yung lalo ko face to face. Kasi yung experience na, uy, pupunta ka na from this hall to another hall or another building, from this building to another building. Wala pong tumaba masyado sa amin nun. Medyo kung titingin po kayo ng mga old pictures namin, medyo payat po kami at may itim. Kasi po, yung nilalakad po namin sa BSU, kung alam nyo lang po, kaya nga buti may fourth gate na ngayon ng BSU, kung yung mga nanonood. May fourth gate na po ngayon ng BSU. Opo. So, pwede ka nang lumusot doon kung pupunta ka ng Pure Gold.
Opo. Actually, yung struggle po na mula sa first gate ang klase mo sa nursing sa third floor, tapos tatakbo ka sa CSSP, hindi po nakakatuwa. Oo. Tapos Seryoso ano, po. ah, Kasi ah, may mga teacher po kami na bawal malate. oo, 15 minutes lang late ka na. Hapakin mo, 'di ba? Kailan pa nagkaroon na imbento na na lumipad ang mga estudyante from this building to another building. Napakahirap po nun. Pero syempre, ang tinuturo sa atin nun, din sa atin naman, ang tinuturo sa atin nun ay maging punctual tayo. Which is na nakuha ko siya ngayon na even on my students na parang ayoko nung nalilate, ayoko nung mga nalilate, ayoko yung mga late nagpapasa, ayoko late na pumapasok kasi on our practice hindi natin yun ginagawa. Tama? That's true. Oo. Time is gold for us. Totoo, really, time is gold. And it is really, still now, that is still gold, di ba? Not bronze nor silver. Time is still gold. That's true. Mm-mm. Time is still gold kasi it just simply means na ang oras, hindi mo na yan may babalik pagka, pagka halimbawa, umuwi ka sa bahay, may pasok ka ng alas 5 tapos nagising ka alas 6 na. Sobrang time is gold. Time is gold talaga. May mga ganun akong nangyari actually, RJ, no, kung kailan tayo third year or fourth year, pupunta ako sa bahay ng lola ko sa San Marcos, tapos tutulog lang saglit kasi may pasok pa ng alas 2 or alas 3. Mm-mm. Aminado ako na nalilate ako kasi Oo. siyempre, lola mo, aasikasuhin ka, ayaw Oo. kang, ano, kain ka lang, kain. Di Mm-mm. makakatulog ka. Pagdating ng oras, ay nako, nalilate ka talaga. Pero ano, minsan naman late din naman yung mga professor natin. 'Di ba? Kasi 3 hours din yung klase natin. Halimbawa, 3 hours ang klase. Tapos, alam nila na medyo konti lang ang topics or discussion. Ginagawa nila, nagpapalit sila, at nagpapasabi naman sila. 'Di ba? Oo. Tsaka, ewan ko lang kung uso pa din yung mga teacher na magdidikit ng Manila paper. Ngayon, parang hindi na siya masyadong, trend. Hindi na siya kasama sa trend ngayon. PowerPoint na ata. Kasi isipin mo ha, magpupuyat ka para magsulat sa sa Manila paper, tapos di pa maganda sulat mo. Tapos magpiprint ka pa ng picture, ididikit mo sa Manila paper. Napaka matrabaho nun. Lalo ngayon, wala lalong gumagawa nun. So, Siguro sa elementary, kasi, mostly sa men. elementary siguro, ginagawa nila yan, kasi, tinuturuan din nila yung mga students nila na maging crafty-crafty, ganyan, 5 minutes craft, 5 minute crafts, ganyan. Mhm. Oo. Kamusta sa mga Hanggang nanonood ngayon sa bang atin? new normal, meron pa din ganun? Yung mga 5 minute crafts meron. Hindi, yung mga Meron pa din. yung mga Manila paper, ewan ko, hindi ako sure kasi sa amin kasi online kami, more on online kami. Uy, kamusta sa mga nanonood sa atin ngayon? Magandang gabi. Kung may mga pabati kayo, pwede kayong mag-comment dito lamang sa ating chat box Mm-mm. We're on Facebook Live. Oo, live po ito, hindi po ito hindi ito recorded. Mukha lang recorded kasi ang ganda ng graphics. Wow. Totoo po ito. Walang halong kayabangan yung nagsalita. Walang masyado. Walang masyado. Humble Knowing po you. yun. Humble yun, humble. Mukha lang siyang Napaka-hambog po niya. Oh. Uy, kamusta sa mga nanonood sa atin? Dami oh. Okay. Oy, welcome, welcome. Magandang gabi Mm-mm. po sa inyo. And keep your comments coming. Basahin po namin sila on air. Wala naman tayo tatago dito. Kahit po sa mga bashers, Oo. pwede. Pero hanggang 10 o'clock lang tayo, no? 9 to 10. No? So, meron na lang Oo, tayong 14 hanggang minutes. na. Oo. Mm-mm. Oo. And then also, RJ, tanong ko lang, since kailan ka nag-start sa bagong profession mo? Last year lang, teka lang ba't ako naman ang nasa hot seat naman dito. Last year lang, Oo. pero lang, hindi siya for a change kasi talagang planado siya. Medyo na delay lang ng konti kasi nga syempre kailangan nating kumayod. Na-delay lang ng konti. Uh, Kasi in the advent of new normal, being a teacher or professor or instructor, whatever you call it, kasi I admire teachers right now because sabi nila, mas mahirap daw ngayon kesa noon Yes, na I may agree. face-to-face. I I just agree. don't
figure out how. Can you give me like 3 points or like at least five na bakit? Ano ba ang meron, sir? At yung iba parang hirap na hirap ba mag-cope up? Kailangan Mm. ba talaga face-to-face? What do you think? Ano yung advantage or disadvantages mo being a instructor right Ito now? napanood ko lang 'to, yung una, hindi, ito on the side na sa mga teacher ito, sa side ng mga teacher, na para daw ano, kasi ang mga teachers natin trained ng face-to-face classes. They were trained na dapat face-to-face ang class. Na face-to-face ang klase. Kumbaga may ganitong gagawin, may ganitong gagawin para makuha mo yung attention ng mga tao. Then dumating itong si COVID, bigla-bigla from the training that they had before, eto na, bigla-bigla from face to face, nagkaroon ng new normal, yung online, hindi naman trained. So, sabi daw, yun daw ang nagiging, napanood ko lang ito, sa balita yata, na ganun daw, kaya nagkaka-problem din. And also, yung mga seasoned, ang tawag natin sa mga medyo, mga tatagal na sa industriya, yung seasoned educators, na talagang tinitingala natin. Nga lang, yung iba sa kanila ay not familiar with the use of technology. Actually, kahit nga ako, millennial pa tayo, 'di ba? Millennial ako. Wow, millennial. Uh-huh. Millennial naman ako. Talagang pinangalanda ka ng millennial at bata pa. Nung 'di ba mga millennial tayo, nahihirapan na nga tayo minsan. What if sila pa, 'di ba? Sipin natin sila pa. So, yun daw ang number one reason. Second daw ay yung mga students na mismo. Students kasi hindi sila maka-cope up with the new normal. Hindi nila ma-grasp kasi daw, ito nabasa ko lang din. Hindi galing to sa akin ha, hindi to personal experience. Disclaimer lang ito ha, the views and opinions of the guest. Uh, Ano lang, napanood ko lang mismo. and the DJs. Oo. So, napanood ko lang din na yung mga bata daw ay nasanay, lalo pagka, halimbawa, junior high school or senior high school, nasanay sila na nakaupo sa klase at nakikinig kay teacher at gumagalaw si teacher sa harapan nila, nakatayo, naglalakad. So, yun. And, syempre, yung the last one siguro na masasabi ko, yung friends, yung ano, yung bang parang fellowship sa mga kapwa mo, mga students na sorry yung makakakopya ka ng sagot, yung mabilisang kopya, yung Mm. walang yung walang ebidensya kasi pagka sinend mo yan sa Facebook, may ebidensya pa yan eh. Ito kasi walang Yeah. ebidensya ganyan kasi nasilip mo lang. So ayun. Yun yung So, what feeling ko lang. ang nagiging disadvantage ngayon is the physical experience. Oo, oo, oo. Kailangan siya Oo, oo, oo. for the learning. Mm. Hindi lang sa mga bata, kundi hanggang sa mga college Oo, totoo. students, no? Mm. Totoo 'yan, totoo 'yan. At sa akin naman personally, syempre pinagpapasalamat natin, medyo nakapag-aral tayo ng konti dito sa mga gantong mga bagay, di ba? Yung mga paggamit ng technology, ng media, napag-aralan natin yan. So, kumbaga, dyan tayo mas medyo hustler ng Inclined. konti. Tayong mga, kumbaga, graduates ng media arts, di ba? Sabihin nating media arts. So, ayun, feeling ko, ako kasi mas, sorry medyo, mas, wala namang pinagkaiba, medyo namimiss mo lang yung ambience. Pero sa akin, Oo. sakto lang, normalan lang, ganyan. Normalan lang. Oh, yung may mga gusto atang Oo, magpa-shoutout sa'yo, mga RJ? estudyante ko to. Sila Arabel, si Ara, tsaka si Pito. Mga estudyante ko to, mga ito. Mga advisory ko. Mga anak, magandang gabi sa inyo, matulog na kayo. Hindi ko to shinare sa inyo, no? Baka sisihid pa ako diyan. Di joke lang. Baka daw may additional points pagka nakinig hanggang start Wala. to Hindi end. ko sila hawak ng, hindi ko sila, hindi nila ako teacher ng isang subject. So, wala silang mapapala sa akin, kundi, ano, wala. Pagtatawanan ko lang sila, ganyan lang. Ganun lang. Rubbish yan. Pero, yun nga, well, ito naman talaga nangyayari sa buhay natin ngayon. Total, ito ay, kumusta? Yung, kumusta ang mga nangyayari sa buhay? So, ang atin, Kumusta talaga? oo.
Pa-shout Kumusta? out daw kay Arabel, kay Peter Navarro, and then kay Paul Joseph. Ang gwapo naman ng teacher ko. Oo Yes. naman. 'Di ba? Ganun talaga. Eh, hindi naman dapat pinagmamalaki yan, pero alam ko naman. Wow. Ganyan po ka-humble Humble na si humble. RJ buhat nung nakilala ko siya sa college. Super humble po siya. Oo At never naman. po siyang nililate. Alam niyo po kung kailan lang po siya na late. Kwento ko na sa inyo. Nung graduation Totoo namin. yan. Tumatakbo po siya. Totoo yan. Ang traffic kasi. Ang traffic kasi nung graduation. Alam mo yun, kung kailan graduation, tsaka ako na late, lumalakad na yung pila. Ang Yun layo. nga eh. Hindi yun yung pinractice ko. Di ba nag-practice tayo? Sabi ko, parang nandito. Oo. Dapat nandito ako. Dapat nandito ako. Sabi sa akin nung nasa harap ko, Hoy, RJ, late ka na. Tapos tinulungan pa nila ako mag-ayos nung sa leeg, yung toga ko. Oo. Sabi ko kasi traffic naman kasi talaga. Ang daming graduate nung araw na yon. Di ba? Ang daming graduate nung araw Totoo. na yon. Kaya, tsaka nakita po namin nun si RJ may mga kasama pang isang jeep ata sila dun Oy, na hindi wala akong kasama noon. Medyo hinatid lang ako talaga. wala. Nga lang, syempre, Also, hinagkawang gawa, hinatid naman na. Alam ka namang iwanan ko at bumaba ako sa Graceland. Bumaba ako sa McDonald's, tapos iwanan ko sila. Syempre, antaya na, di ba? Kahiyaan na yon, wala ka namang binayad eh. So, pero yun po talaga, totoo na yun. kaya gustong-gusto ko po talaga yung scene na yun mga kaibigan. Actually, ang graduation po namin that day is birthday ko. Tapos, Oh. yun yung araw na talagang hinahanap ko si RJ kasi thesis mate ko po siya. Mm-mm. Nakita ko po siya tumatakbo mula dun sa may guard. And nandun na kami sa may Heroes Mm-mm. Park ba yun? O yung isang Oo. park pa na malapit sa Sa co-ed na yan mismong eh. venue. Si Sa RJ co-ed na yan. Sa co-ed na yan, gumagalaw na yung pila. tumatakbo po si RJ mga kaibigan. Kaya sabi ko, wow, first time malate ni RJ Kaya At the last day of the year pa. At first time ko nagpulbo nun kasi may allergies talaga ako sa pulbos. Nagpulbos talaga ako nun. Pero nabaliwala ang pulbos. Nabaliwala ang pulbos nung nagtatakbo talaga ako malapit ng umakyat sa stage. Nako po. Happy listening, RJ, sa aking kakilala na si Brad Gerald Garferio. Welcome. And Yes po. mula kay Peter Navarro, hala na shout out ako. Uy, Oo. karangalan niya ma-shout out mo. At saka si Paul Joseph, Matulog na pa-shout kayo out mga naman anak. po sa pinakamabait mong estudyante, sir. So, pinakamabait daw, RJ. Kaya I think Oo. kilala mo siya. And also to Ferrer Jericho Galvez. No. Oo. Ay, naku, matulog na kayo mga anak. Baka masisipa ko dyan. Hindi ko nga sinare sa GC natin to eh. Siguro nadaanan lang nila sa timeline natin. Yung Facebook ko kasi, alam mo naman, meron akong maraming Facebook, di ba? Ang Facebook ko ay Very public. tatlo yata. Itong ginagamit ko ngayon ay yung panglahatan. Yung mga simula nung kakilala ko simula nung una pa lang hanggang ngayon, ayan na yan. Pero meron akong meron palang pang family, pangkalahatan. may pang family, tsaka meron pang students. Syempre, mas marami akong friends dito eh. Ito kasi ginagamit ko na noong nakaraan. So, Diyos ko, pinaga-attendance. Kaya nga. Diyos ko po kayo. Mga anak, ipapahiya nyo ako dito. First broadcast namin, pilot episode namin ito. Huwag kayong Alam mo, kasi proud sila sa teacher nila na kahit sa sobrang busy, nagkaroon pa rin siya ng show sa gabi. Show! Oy, bakit? Ang ABS-CBN wala ng prangkisa. Kapantay lang natin sila. Kapantay lang natin sila. Kapantay lang natin ang MOR. Kapantay lang natin even yung mga mahihina ang mga Teleradyo. ang mga mahihina ang mga signal. Oo, dahil sa siguro walang budget. Pero nagla-live lang. Oo, Pero mas maraming nanonood sa live. That's true. Kaya, mga kaibigan, salamat sa pakikinig. Sa iyong mga estudyante, sobrang salamat po. Pakilala ko po sa inyo na napakabait po, napakasipag na kaibigan ni RJ. Nung kami po ay talagang hindi po kayo mapapahiya dahil marami po siyang ginagawa sa buhay at hindi namin makakalimutan yung mga walk niya. Teka lang, WOK. necrological service ba ito? Nagpapaalam na pala. Kaya nga.
So, yan ba yung maririnig ko kapag Ay! necrological service? Hello, Christine. Happy listening. Yes, magandang gabi po sa Yan, inyong lahat. nakita mo na ako na impronto, Christine, ha? Ay, talaga naman. Uy, ang bilis ng oras, 9:58 na. Meron pa ba tayong hindi na napag-uusapan dyan? Well, Si marami tayong pwedeng Oo, siguro pag-usapan. we can have Pero, an overtime siguro, siguro mga 10 minutes ganyan, 9-10. Para lang mag-isip yung pwede ating kasi, pilot episode natin. oo, Oo. itong pilot episode natin, very memorable to kasi lahat halos na pag-usapan natin. Oo. At saka, yan talagang actually gusto kong marinig mula sa iyo yung senyales. Ulitin lang po namin ang Oo. 5 senyales na ang isang tao ay nakakaangat-angat sa buhay. Una, RJ ay... Pwede nilang skip na lang yung video. Yan ang kagandahan sa live. Scan mo na lang. Oo. Scan mo na lang. Pagkatapos ito, panoorin mo Oo. pagkatapos. Oo. Punta kayo dun sa part na yon. Oo. Para doon sa... Gusto nyo pong malaman kung ano ang mga ah, tawag dito, Mga senyales senyales na na ikaw tao ay ay... mayaman. Nakaaangat sa Oo. buhay. Balikan nyo po, nasa mga, ano yun, 20 minutes, mga ganun. Oy, si Lopez Grace Christine nakikinig. Oo, siya ngayon si Uy, Christine. magandang araw po sa inyo. Gabi, Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Yun yung ano, actually yung magandang araw naman is ano naman siguro. General term naman, magandang araw. Yung magandang buhay. Magandang buhay programa yun ng ABS. Okay. Oo, O nga pala. programa yun. Pero Wala, galing siya sa nandiyan, 100 Days to Heaven ba, if I'm not mistaken. 100 Days to akala ko Heaven. be careful with my heart. Saan ba galing yun? Basta merong isang bata na nagsabi ng magandang buhay, ganyan. Tapos yun na yung ginamit nilang program title ng ano, ng kanilang morning show. Nga pala, ano? Magandang buhay. Oo. Magandang buhay. Yun. Mm-mm. Yan. Salamat. And, RJ, any current news ka ba na nababalitaan lately? Wala lang, ang nabalitaan ko lang ay magpapabakuna na yata ang ang mga Londonian, mga taga UK, Ang mga taga-Londonian. mga Briton next week sa vaccine. So, Wow. magandang development Oh. yan sa atin. At saka nililinaw lang po ng I just recently had the news na ang naging memorandum of agreement po sa AstraZeneca ay wala pa naman tayong down payment na binibigay. Nililinaw po ng kagawaran ng kalusugan kung saan tayo nag-thesis Mm-mm. na Hindi pa natin oo nababalikan. na Nasa akin pa ang hard mode. oo Hindi na pa nila magamit. Hindi ang pa nila kagawaran ng magamit. na ang kagawaran po ng kalusugan ay nililinaw na wala pang down payment na binibigay sa AstraZeneca. Kaya yung iba po nang babash na ba't wala pa gamot, ganon, kasi wala pa naman po. Under clinical trial po yan. Tsaka kumbaga, pag umorder ka ba agad sa Shopee tsaka sa Lazada, dadating ba agad? Hindi naman ganun, di ba? Lalo yun, wala pa palang Kaya, bayad. Talagang hintay lang. Ikaw nga, RJ, tanungin kita, papabakuna ka ba? Pagka kasi ako sumagot at medyo may nakakapanood sa aking iba, sabihin nila sa akin, baka ang gawin nila, hindi na rin magpabakuna. So, alam niyo na yung sagot ko. Yan ang power ng Oo. influence. Yun kasi yan ako na ngayon, yung mga opinion ko, medyo nag-iingat na ako. Kaya minsan, Oo. pagka napansin mo, kanina pa ako nagsalita, based on sa mga ganto, sa mga ganyan, napanood ko, nakita ko. Kasi talagang ayoko lang magsalita ngayon based on my opinion, personal opinion. Pero, yung mga senyales ng pagiging mayaman, sa akin po galing yan. Oo. Oo, kaya ano 'yan? Jimenez et al. Oo, totoo yan. Totoo yan. Kaya, Yan. kamusta nga pala ang natin, yung hardbound natin dito, matigas pa din. Yung thesis natin, Ay, nasa akin oo. pa din. Wala akong kopya niyan Wala akong kopya. Bago na ang secretary. Nakuha mo na ba yung Bago na ang yung secretary. yearbook? Oo naman, nakuha ko na ang natin, ang yearbook natin. At Picturean mo yung akin para makita ko. kunin mo na, Kung nakuha kaya yung lang, akin.
Kunin mo na kay Sir Lubert. Baka nanonood siya ngayon. Sir Lubes, baka po ano, baka Hello po po, Sir Hubert. Uy, si Sir, idol ko yan ha. Chinat ko siya, sabi ko, Sir, kayo po ang ano ko. Isa sa mga naging example, mabuting example para sa akin, para maging isang guro. Oo, tsaka kahit hindi mo birthday, babatiin ka niya. Totoo. Mahilig talaga siya sa green eh. Talagang, 'di ba, yung mga green na damit, green na laruan. Oo. Ano si Lantern Kaya ba? Ano yung Green pag-iisip Lantern, 'di niya ba? ay ano din, Siya may sabi niyan. Hindi tayo. ah, Siya may sabi niyan, 'di ba? Oo. pero ako, sabi ng isang pantas na lalaki, always think that you are green. Mm. Because if not, if you think that you are ripe, you will eventually rot. So Mm. always think that you're green and fresh. Ibig na Oo. sabihin, fresh, lagi kang fresh, alam mo na yon. Mm. Para you're always ready na makinig, matuto, hindi yung Oo. dahil ripe ka na, alam mo na lahat, Mm. hindi ka na willing matuto. So, Totoo. yun. Uh, sabi ni Ken Gale Yan, alam Bernardo, ko I din think yan. estudyante mo. Magandang gabi sa iyo. Ayan, nabati na kita, pwede ka nang matulog, ha? Gawin niyo na yung mga pinapagawa sa inyo at matulog na kayo, okay? Baka naman ikaw naman ay isa sa mga teacher na terror. Hindi ka nagkakamali. Sabi ko na eh. Hindi naman. Sabi nga, pero mas mataas ang standards ko last year. Pero ngayon kasi medyo binabaan ko ng konti pero mataas pa din daw. Pero mababa na 'yon. Parang, Kasi parang ka syempre, pa lang yung professor dun sa ano eh, sa kakilala ko nag-professor siya sa Central Escolar mm, University. At pagka siya ang naging teacher mo sa mass media, abahan ka na. pero hindi naman ako And he gano'n. is, Hindi naman ako gano'n. hindi ka naman Oo, ganon. alam mo na yung Kasi, ibig kong sabihin. Kaya naman ano, tsaka friend ko yung ano niya, kapatid niya, kaya wag kang ano, ah, friend ko yung kapatid niya, kaya wag kang ano diyan. So, hindi naman ako gano'n. Ang akin lang kasi, hindi ako gano'n na nag-aaral ako. Alam mo naman, 'di ba? Hindi ako gano'n na nag-aaral ako. Binibigay ko lahat. totoo, Mm. knowing you si RJI, he doesn't stop for one option. He always have backup plans. Kaya Mm. nakakatuwa po yung thesis namin, laging si RJI, very resourceful. Oo naman. Kaya Anong grade natin sa ano sa thesis ulit? Sa ano, thesis? 1.5. Ay, 1.5 lang grade mo? Oy, 1.00 'yon. Nakakaloka ka? Totoo ba? Uno Sorry, tayo doon. sorry. Uno tayo Di ko na doon. kasi, Uno di tayo ko na doon. siya pinansin actually. When I graduated, I have left everything behind. Mm. So, wala ka pang COR. I mean, sorry, TOR. Hindi pa ako kumuha kasi I think I don't need it. Mm. Do I need it? Yes. So, oo naman, Kasi no? kasi nakapag ibang bansa naman ako without the TOR, Mm. passport. Ganyan po Kasi iba kailangan ganyan daw. po kayabang yang si Dan Dane. Ganyan po siya kaya nakapag-ibang bansa, ano. Ano ka ba? Ay, ngayon nga nakalamig-lamig sa Taiwan, tsaka Oo sa nga, no? Thailand medyo Alam mo, mainit. yun yung isa sa mga plano ko ngayong year na hindi siya natuloy. Kukuha sana ako ng passport. At pagkakuha ko ng passport, ay mamamasyal ako. It's either South Korea or Singapore. Okay, kung gusto mo mag-extend tayo, yan ang usapan natin, travel requirements. Ano, paano ba ngayon? Kasi ang hirap kumuha ngayon ng mga papel-papel. Sa land bank nga, ang hirap-hirap magbayad. Nagbayad na ako dati sa land bank. Nung nagbayad ako sa, ano ko, nung, di ba, kumukuha ka, nag-aaral ako ngayon. Ang hirap-hirap magbayad. Kalahating araw ako, 2,000 lang babayaran ko. Tapos ang haba-haba ng pila. Walang express pay. Ay, express lane. Oo, sabihin ko sa iyo yung kung ang tanong mo is regarding sa Mm-mm. requirements about sa Oo. pag-ibang bansa, hindi kita ire-recommend una sa mabigat na requirements na bansa which is South Korea. Why? Sa South Korea, kailangan mo ng at least 50,000 pesos cash sa bank, which is dapat 50,000 plus siya within 3 months. Mm-mm. Hindi pwedeng December lang meron. Dapat from October, November, December, meron ka 50,000. Mm-mm. So, Visa ito, pag nag-book visa ka ng, application to, kapatid.
Yeah, visa application. Kasi ang passport madali lang eh. Meron dyan sa Malolos. Meron ng Mm-mm. DFA dyan sa Malolos. So, pag meron ka na nun, okay, passport as it is. Pero kailangan mo ng visa pagka pupunta ka ng South Korea. Napakahirap. Pag kahit tatanungin nila, may booking ka po ba, ganun ganun. Pag na-denied ka sa immigration, lahat yun null and void. Mm-mm. Pag hindi ka na-issue ng visa. Pero, one of the countries na marerecommend ko na magandang pumunta tsaka magandang place is Mm-mm. Taiwan, Thailand na hindi naman kailangan ng visa. Because of Doon the ka muna kasi Southeast Asian nation, yung Thailand, 'di ba? and then hindi masyadong kailangan na i-declare mo yung bank statement Mm-mm. mo, hindi kailangan sa Taiwan, Thailand. Tsaka yung culture doon maganda kasi they respect different cultures Mm-mm. dun sa mga bansang yun. Tsaka maraming Pinoy. Oo. Magugulat ka pag sakay mo ng LRT nila, ang ganda sa Taiwan. Alam mo kung sino ang Pinoy. Ang Taiwan Oo. yata ngayon, Tsaka, walang lockdown ng Taiwan. Hindi sila naka-lockdown ngayon, ang Taiwan. Walang may physical hindi sila distancing, naka-lockdown. walang ano mang Mhm. measure kasi wala yatang case yata sa hindi ako sure, pero parang wala yatang case sa kanila. At So, to kung correct you meron with that, man, kung nagkaroon meron sila man, ng cases before nung March and mm, mm, April. mm, Pero, nung natuto sila about, parang meron silang ginawa na law regarding pandemic, which is mm. nakuha nila dahil sa experience nila sa SARS-CoV, which Oo. is SARS. SARS. When they implemented that, niregulate nila, minandatory nila lahat ng tao, Mm. keep distance, wear masks, at ang ginawa ng government nila, niregulate nila ang masks. Oo. Agad. Agad-agad yon. And then, they closed borders to every country. Mm. So, technically, nag-lockdown sila kasi ayaw nilang may pumasok, ayaw din nilang may lumabas. Oo. And then, if you have symptoms, may mga specific persons in the medical side na mag-a-attend sa'yo. There is a case there na ang Pilipino ang naging biktima ng COVID. Pero Mm. nakuha niya sa isang Chinese national na nakasama niya lang sa taxi. Mm. So technically, hindi galing sa Pinoy. Oo. And then they were able to, dahil may cough, may sneezing, and Mm. yung lagnat, talaga nagpatingin agad. Tapos, sumunod sila sa gobyerno kasi yun lang naman ang kailangan mo eh, sumunod ka lang. And then, they're happy with their lives. Mm. No lockdown. Pwede lahat. Mm. Ganun sa Taiwan ang naging experience nila. Dane, linawin lang natin sa South Korea. Talaga bang kailangan ng 50,000 deposit? Kasi meron akong kilala naman, nakapunta naman siya sa South Korea na wala naman siyang ganon. Hindi ko, kasi Hmm. parang wala naman, hindi naman need ng visa sa South Korea. Let's be clear with that. Ano, hindi, kailangan mo ng visa. I Mm-mm. think yung kaibigan mo has o meron siyang kakilala doon or kasama Oh. niya ang magulang niya. Oh, okay. Alright. Kasi, Yun. may If kas yung if anak ko, kasama niya ang magulang niya oo. na papunta ng Korea, no question doon kasi there is a parent involved. Okay. Pero kung ikaw lang mag-isa at wala ka pang travel experience sa ibang bansa at biglang South Korea, wag ka magtaka kung ma-deny ka. Okay. Kahit may flight ka, may pagka sinabi ng embassy ng visa, Okay. where's your hotel booking, where's your ticket, papakita mo yun muna. And then they will decide if you are eligible for a visa, or tourist Oh. visa, residence visa, working visa, iba-iba kasi yan. Tatanungin nila doon. Pag na-deny ka, hindi nila i-refund ang Totoo. hotel mo, hindi nila i-refund ang airplane ticket mo. Totoo yan. Kaya sa case siguro nung sa kakilala mo, Mm-mm. baka magulang niya nasa Korea or kasama niya magta-travel. Oo, kasi pumunta sila sa Jeju Island. Meron na, kasi yung anak ko sabi niya, manonood na lang daw siya ng K-drama. Si Kensley, manonood na lang daw siya ng K-drama. Kaysa pumunta lang Korea. Ayun nga. Pag pumunta ka ng Korea, kasi iisipin ng mga Koreano, pag wala ka pang travel history, makiki-wifi ka lang. Kasi malakas ang internet ng South Korea. Di ba? Actually, that's true. Isa sila sa mga leading na
na bansa na malakas ang internet Fast, connection. fast. Fastest, The yes. one of the fastest internet in Southeast Asia is South Korea. Yes. Kaya baka yung isipin nun makiki-wifi ka lang dito kasi mahina ang wifi sa Pinas. Kaya siguro kailangan mo ng 50,000 pesos pambayad sa ano. Ano Pero sa'yo yan? pa rin That naman is yun eh. one of the requirements Mm. kung mag-isa Sa'yo ka. pa rin naman yun eh. Hindi mangutang ka ng ano, siguro 100,000 kasi babayaran mo din naman. Hmm. Pagkabalik mo sa Pilipinas, i-withdraw mo, ibayaran mo sa kanya. 'Di ba? Basta, Well, i-deposit mo ng that ilang months? 3 months before your 3 flight. months. O yun. O gawin mo ng 4 months, tapos 100,000 pa. Pag na-deny ka pa, Oo. talagang mukha ka na sigurong hindi ka na pumasa dun sa level na sinasabi natin kanina. Wala kayong O tiles, na wala kayong nandun ka ref. sa itsura, makiki-wifi ka lang. Oo. Yung wala kayong ref, ganyan, wala kayong tiles, yung ref nyo, walang ano, tubig lang ang laman. Siguro ganon. Ganon, ganon siguro. Yung ano kasi yung embassy ng South Korea, I think is around either Pasay or Makati. Mm-mm. Kaya dun ka muna talaga pupunta. They will ask you for your requirements, kung ano gagawin mo, interview ka na dun. Okay. Tapos, kahit na may yung flight ko po bukas na, ay pagka dininay ka nila, wala talaga kasi di ka naman makakalipad nung wala kang visa. Oo. Yung papel na yon RJ, na ganyan lang kaliit, Mm-mm. hindi ka makakalipad. Papel lang yun, ha? Sa mga nagtatanong po talaga pong mahilig mag-travel itong si Dane. Nag-travel po yan mula Kamuning hanggang May, Magonoy. Yan yung mga tinatravel niya. may travel agency din kami. New York, Cubao. Oo, may travel agency sila. Ang travel agency nila ay Baliwag Transit. Joke lang. Hindi. Joke lang. Orchidians Oo, 86 Travel and Tours. hindi, i-promote mo na. Feeling ko ikaw talaga makikinabang sa broadcast na to eh, di ba? Ikaw talaga makikinabang Yan, for eh. your booking requirements, PM lang po Dandin Batal, and we are under Orchidians 86 Travel and Tours. Sakay na! And certified ba kayo ng DOT and certified ba kayo ng DOTR? Of course! Ayan. Tsaka, Tsaka ng ano tawag dyan, yung sa labas ng bansa, may ganun ba tayo? Department of Foreign Affairs, meron ba kayong ganyan? From DFA, kasi Okay. naglalakad din kami ng passport requirement, visa Maglalakad kayo ng requirement, password, magpapalakad din ako ng password sa inyo. Baka naman, ano, passport. baka naman hututan mo pa ako, ha? Ay, hindi. Diyos Hindi ko, ikaw naman. pa. Doon lang tayo sa rate na pangkaibigan. Okay. Ito po kasi si Dane, mabait sa sobrang bait po nito. Kakainin na lang po niya, ibebenta pa niya. Napakawalang hiya. Yung sa atin lang yun. Kakainin na lang niya, ibebenta pa niya. Tapos may tubo pa doble. Oo. Hindi joke Oo, lang. alam mo ang kwento nila. Alam mo, may narinig nga akong kwento, RJ, sabi nila, Oo. kung naging in-check ka sana si Ebat Adan, Oo. hindi nila kakainin yung mansanas. Bakit? Ibebenta nila ito. Totoo naman. Tapos tapos yung ahas, ang kakainin nila. Tapos yung balat, ibebenta din nila ito. Napakawalang yan joke. Kaya nga medyo below the belt na Oo, yari sa bakit ahas. ganun? Literal. Ay, nako. Ayan, siguro sapat na yan, Ay, no? nako. Sapat na yan ngayong gabi. Medyo marami na rin tayo napasaya ngayong gabi. Next week ulit. Marami. Oo. Oo, and pwede ba nilang mapakinggan uli ang ating Oo naman, broadcast? after nito, nakapost lang ito sa ating FB page and tatry kong gumawa ng YouTube channel para ipasok na rin natin doon. Para hindi mapuno ang memory ko. Alam mo naman, ang laptop ko, Oo, Pentium lang. sobrang busy. Pentium lang. O, Kaya, tsaka paano ba natin maiaayos yung video ko na hindi nakaganyan? kailangan gumamit ka ng webcam. Mm-mm. Talaga. Yan po kasi Sige, mayaman pag po yan, nagka-pen. pero nagtitipid. Mayaman ang Kuripot. nagtitipid. Mm-mm. Ayun. So, Mas lagi. maybe that's it for today. Thank you very much for joining us sa mga ilan ba ngayon? 6 kanina, meron tayong naka-30 tayo. May mga- Sabay-sabay. Simultaneous na 30. Oh, thank you so much sa pag-antabay sa aming broadcast. And yo! Kumusta Yo, kamusta? sa O Radio 143? Gusto ko to. O Radio. Bakit daw O Radio? Wala. O. Tapos WW. World Online. Tapos World Wide Web. Online na World Wide Web pa. Oh, mas mahirap kung sabihin ng www kaysa Oo. sa World Wide Web. Totoo naman. Kaya eto. Maraming salamat sa mga nakasubaybay at sumubaybay. This has been your host, Salamat. RJ Walker.
And I'm one of your DJs, DJ Dan. Hindi po Dan Dane lang. It's DJ Dan. Medyo kinapos lang And this is Yo, ng kamusta? communication And kami. this is Yo, kamusta? In O Radio 143, gusto, kutso. O Radio 143. Gusto. Gusto. Gusto, gusto, gusto. O Radio 143. Gusto. Gusto. Gusto, gusto, gusto. O Radio 1